Mr. Silent Channel. Kabanata 276 hanggang 280. Ang tanging pag-asa. 0276. Tung Hosen. Nagmamadaling pigilan siya, at nag-aalalang sinabi, Wei Ming, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Huwag kang kabahan, pumasok ka kaagad, dahan-daang ipapaliwanag sa iyo ni nanay. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Ang mga perverted killers na ito ay nananatiling magkasama. Ako. Tatawag ako ng pulis. Sa sobrang takot ni Su Weiming ay tumalikod siya at tumakbo palayo. Hindi maintindihan ng mga babaeng estudyante sa gilid kung anong Chinese ang pinag-uusapan nila, kaya paulit-ulit lang silang nagtatanong, ano ang nangyari? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Kinagat ni Su Weiming ang kanyang mga ngipin, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Sumama ka sa akin. Nang hilahin niya ang babaeng estudyante at tatakbo na sana papunta sa kanyang Audi, bigla niyang nalaman na nakaharang si Song Xinghe sa kanyang daraanan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Song Xinghe, ngunit ang ganitong uri ng ngiti, sa mga mata ni Su Weiming, ay nakakatakot. Makinig sa mga salita ng iyong ina at pumasok sa bahay, sabi ni Song Xinghe. Si Su Weiming ay pawis na parang ulan, nanginginig na paatros, at ang takot sa kanyang puso ay nagpapasok sa kanya ng tahimik sa silid. Napatulala ang babaeng estudyanteng Australiano at hindi alam kung ano ang nangyayari. Biglang iniunat ni Song Xinghe ang kanyang kamay at kinurot ang mukha ng puting babaeng estudyante. Bulalas ng babaeng estudyante, hindi sinasadyang lumalaban at itinulak si Song Xinghe palayo. Gayunpaman, diretsyong sinipa ni Song Xinghe ang kanyang binti, at tumama lang ang kanyang tuhod sa tiyan ng babae. Sigaw ng dalaga na ikinukot ang katawan. Dinala ni Song Xinghe ang mga damit ng batang babae, tulad ng pagkaladkad ng malita, sa pilitang kinaladkad papasok ng bahay, at isinara ang pinto. Nang makita ang eksenang ito, natatakot na nagtanong si Su Weiming, ikaw. Ano ang gagawin mo? Sumulyap si Song Xinghe sa kanya at sinabing may tuwid na mukha, ano ang gusto mong iuwi sa banyagang babaeng ito? 2. Ang mukha ni Su Weiming ay naging pula at puti. Ngumiti ng masama si Song Xinghe, ang layunin mo ang gusto kong gawin. Sa pagsasabi niyan, walang pakialam si Song Xinghe kung naruroon sina Tung Hosen at Su Weiming, kaya pinunit niya ang jacket ng puting babaeng estudyante. Hindi nagtagal, narinig ang matinis na hiyaw ng dalaga sa sala sa unang palapag. Pagkatapos ng 10 minuto, humina ang boses. Ang kamay ni Song Xinghe ay nasa leeg ng dalaga, at pinisil niya ito ng malakas, dahilan upang mamatay sa isang iglap ang babaeng natapakan lang. Nang makita ang lahat ng ito, labis na natakot si Su Weiming na malapit nang mabasa ang kanyang pantalon, at si Tung Hosen ay hindi rin nakatiis. Si Song Xinghe ay kontentong tumayo, sinipa ang patay na bangkay sa lupa, at nakangiting sinabi, ang pakikipaglaro sa iyong inaaraw-araw sa bangka ay medyo nakakainip, ngunit kung magbago ka ng iyong panlasa, gusto kong pasalamatan ka sa pagiging maalalahanin at magdala ng mga batang babaeng estudyante na dumating. Matapos marinig ito, nagulat si Su Weiming kay Tung Hosen sa tabi niya. Hiyang-hiya ang mukha ni Tung Hosen, syempre nakakahiyang marinig ng anak niya ang ganoong bagay, pero hindi niya alam kung bakit, nag-iinit ang pakiramdam niya sa pag-iisip sa mga bagay na iyon sa bangka. Weiming, salamat sa tiyosong mo, maliligtas ang nanay mo. Sa hinaharap, sasamahan ka ng nanay mo sa Australia, at mabubuhay tayong muli, sabi ni Tung Hosen. Si Su Weiming ay mukhang gusot, mamuhay ng magkasama. Gusto mo bang tumira kasama ko? Siyempre, maaalagaan ka ni nanay dito, at hindi na tayo maghihiwalay sa hinaharap, sabi ni Tung Hosen ng may pananabik. Baliw ka ba? Ilang milyon na lang ang natitira sa pera ko, at sa tingin ko kulang na lang. Dumating ka pa, paano ka pa magkakaroon ng sapat na pera? At saka, gusto mo akong tumira sa iyo at sa isang mamamatay tao. Bulalas ni Su Weiming. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Tung Hosen, magiging okay lang, napakahusay ng Tito Song mo, marami siyang paraan para protektahan tayo. Hindi problema ang pera, dapat may paraan siya para kumita. Ngunit umatras si Su Weiming, umiling at sinabing, ayokong makita kayong mga kasuklam-suklam na mga ngalunya at patutot, mag-isa akong nakatira dito, bakit mo dinala ang ganoong lalaki para hanapin ako? Gawin mo talaga para sa akin mawawala ka at siya sa mata ko ng tuluyan. Huwag mo na akong sasaktan ulit. Nang marinig ito, natigilan si Tung Hosen, at may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Anak, ako ang iyong ina, nagmamalasakit ako sa iyo, nangungulila ako sa iyo, naparito ako upang hanapin ka, paano kita masasaktan, tumulo ang luha ni Tung Hosen. Umiling si Su Weiming at sinabing, wala akong hamak at walang hiyang ina na tulad mo. Gusto mong makasama ang pervert na ito. Kalayaan mo ito, ngunit huwag mo akong idamay. Pagkatapos noon, tumalikod si Su Weiming at tumakbo palabas ng bahay. Tumakas ka agad, ayaw mong madamay sa ganoong delikadong bagay. Ngunit si Song Xinghe, tulad ng isang multo, ay hamarang sa gate at sinipa pabalik si Su Weiming ng isang sipa. Weiming. Umiiyak si Tung Hosen at tumakbo papunta sa kanyang anak, sinusubukang tulungan itong makatayo. Ngunit galit lang ang naramdaman ni Su Weiming, at nag-aalala na baka patayin siya ni Song Xinghe dito, at gusto lang niyang tumakas. Tinulak niya si Tung Hosen.
Palayo at sumigaw, umalis ka. Huwag kang lalapit at saktan ako. Kapareho ng minced dumpling feeling. Madilim ang mukha ng babae, at tila ba madilim ang buong mundo. Nadama ni Su Weiming na wala ng pagkakataon na makatakas ng ganito. Paimpal siyang tumakbo sa hagdan, kumuha ng nakasabit na baseball bat, at nagbabala, Song Xinghe. Kung maglakas loob kang saktan ako muli, malugod akong tatanggapin. Paikat ikot sa kusina, balak niyang tumakas sa likod ng pinto. Nakakalungkot na nakatayo pa rin si Song Xinghe sa kanyang harapan, na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang iyong ina ay para sa iyo, nakaligtas siya kung ilang beses niya gustong mamatay, at mahirap makita ka, gaano siya kalungkot na labis mong hinahamak siya. Kung mabuti siya sa akin, bakit kanya dadalhin? Umalis ka nga. Nabaliw si Su Weiming at hinampas ng stick si Song Xinghe. Nanlamig ang mga mata ni Song Xinghe, at matapos basagin ang baseball bat gamit ang isang kamao, ang kabilang kamay ay humawak sa leeg ni Su Weiming. Nang makita ang eksenang ito, si Tung Hozan, na lumapit, ay dali-daling lumuhad sa lupa at nagmakaawa, Mr. Song. Please, huwag mo siyang saktan. Bitawan mo siya. Gagantihan kita bilang toro at kabayo. Siya ay isang ignorante pa rin na tao. Bata. Nagpakita rin ng nagsusumamong tingin si Su Weiming, huminga siya ng malalim at sumigaw kay Tung Hozan, iligtas mo ako. Inay, ayokong mamatay. Walang pakialam si Tung Hozan sa pagpapagamot ni Su Weiming sa kanya ngayon. Ang mga salitang iyon na sinabi niya ay sumugod sa paanan ni Song Xinghe, niyakap ang hita ni Song Xinghe at umiyak, Mr. Song. Para sa kapakanan ng pagsilbihan ka ng buong puso ko. Pakiusap iligtas mo ang aking anak, siya lamang ang aking anak. May pag-asa. Mapang-asar na sinabi ni Song Xinghe, ikaw ay isang asong babae na kinuha ko ng random, at hindi ka kwalipikadong makipag-ayos sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, mahigpit na pinisil ang kamay ni Song Xinghe, at agad na namatay si Su Weiming. Hindi. Mahaba, mapanglo na sigaw ng boses babae ang umalangaw sa silid. Kabanata 0277 Malamig na ulan ng yelo. Nang bumaba ang 0277. Mula sa barkong pandigma ng demonyong dagat, gabi na. Espesyal na hiniling ni Ye Fan sa mga taga-Leviathan na huwag magpalayas ng ganoon kasolemna, at bumalik siya sa speedboat na napakababa. Nang makita ni Yuling at ng iba pang mga tao mula sa Dragon Soul at ng militar si Ye Fan, sabik silang malaman kung ano ang nangyari sa barko. Sinabi lang sa kanila ni Ye Fan na nalutas na ang usapin, at ang mga Sea Demon ay aalis sa lugar na ito ng magdamag, kasama ang pera na kanilang ninakaw, at ibabalik din sila sa mga barkong pangkalakal ng Xia Kingdom. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit mas lalo silang na-curious tungkol sa pinanggalingan ni Ye Fan at sa napakalaking mukha. Pagbalik namin sa Huahay, gabi na. Tinawagan ni Ye Fan si Ning Zimo at tinanong kung nasa Xia Tea House ang babae, ngunit sinabi ni Ning Zimo na mananatili siya sa Jiang Province ng ilang araw. Naisip ito ni Ye Fan, makabubuting sumama sa babae sa loob ng ilang araw, dahil si Su Qingzhou sa sarili niyang pamilya ay kailangan pang aliwin, kaya inalagaan niya ang sarili at umuwi muna. Pagdating niya sa tahanan ng Belo County, nalaman ni Ye Fan na may ilaw pa rin ang pag-aaral ni Su Qingzhou. Kumatok siya sa pinto, ngunit wala siyang narinig. Na-unlock ang pinto, itinulak ito ni Ye Fan, at nalaman na si Su Qingzhou ay nakahiga na sa mesa, nakasuot ng coat, talagang nakatulog na siya. Naglakad si Ye Fan sa desk at nakita ang kalahating nabasang dokumento na nakadisplay sa computer. Ito ay isang ulat ng pagsisiyasat sa European market. Napabuntong hininga si Ye Fan, pakiramdam na hindi problema para sa isang babae ang makatulog, kaya gusto niyang buhatin siya pabalik sa kanyang silid. Ngunit nang malapit na siya, nakita niyang itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nahihiya na idinilat ang kanyang magagandang mata. Kinusat niya ang kanyang mga mata at hindi namamalayang nagpakawala ng magandang bulungan, bumalik ka na. Natigilan si Ye Fan, iniisip na tila mas malambot ang tono niya, kumpara sa babaeng presidente ng Bingshan na nasa kumpanya sa araw, at si Su Qing na nasa bahay sa gabi ay mas madaling lapitan si Snow. Well, nakipag-away ba ako sa iyo? Tanong ni Ye Fan. Hindi ako nakatulog ng malalim. Pinunasan ni Su Qingzhou ang kanyang salamin at may sasabihin sana, ngunit napabulalas siya ng, ya. Nagulat si Ye Fan, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit hindi ka komportable? Ngumuso si Su Qingzhou, at bamulong, nawala ang contact lens ko. Napakurap-kurap si Ye Fan, nag-iisip, maliit ka. Mata. Kalokohan, hindi mo ba napansin na naka-contact lens ako? Walang magawang sulyap ni Su Qingzhou sa lalaki. Ilang degree. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Tumingin sa kanya si Su Qingzhou na parang tulala, hindi pa ako bulag, 400 degree lang ang iindayog mo. Oh, okay lang, nahanap mo na ba? Tanong ni Ye Fan. Kinuha ni Su Qingzhou ang lens na nahulog sa dokumento, kumuha ng potion sa side drawer, kinalikot ito sandali, at pagkatapos ay inilagay ang contact lens sa kanyang kaliwang mata. Okay. Kumurap si Su Qingzhou, muling nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Sa ilang kadahilanan, itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at kumurap, naisip niyang napaka-cute ng ekspresyon ng babae. Bakit napakadali mong ilagay ang mga ito, at napakadaling isuot ng contact lens?
Hindi masyadong naintindihan ni Yefan. Sinabi ni Su Qingzhou na medyo may pagmamalaki, malaki ang mga mata ko, kaya pumasok agad ako sa loob. Noong nag-aaral ako, naiinggit ang ibang mga babaeng kaklase. Tiningnan ni Yefan ang maliit na anyo ng babae, ngumiti at tumango, dapat talaga silang maiinggit, magselos pa nga. Sa napakagandang babae sa klase, ang ibang mga lalaki ay dapat tumingin lamang sa iyo, hindi sila. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi, huwag kang mambabala, nalutas na ang usapin. Naresolbo na, kahit na may makakita pa, aayusin ko pa rin, sabi ni Yefan. Hindi gaanong nagtanong si Su Qingzhou tungkol sa nangyari, at sinabing, medyo masikip sa kwarto, sumama ka sa akin sa paglalakad. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, baka gusto niyang kausapin siya ng detalyado tungkol sa paksa ng magkasintahan, kaya tumanggo siya ng masunurin at sumang-ayon. Lumabas ang dalawa sa gate, at hindi masyadong malamig ngayong gabi. Ang paglalakad sa tahimik na kalsada sa ilalim ng mga ilaw ng kalye ay nagpagaan ng pakiramdam ng mga tao. Habang naglalakad siya, naramdaman ni Yefan na may kulang. Tumingin siya kay Su Qingzhou, na tahimik sa tabi niya, at sa nakalaylay na kamay ng babae. Nagkaroon siya ng urge na hawakan ang mga kamay. Gayunpaman, naalala ni Yefan na ginawa lang niyang galit si Su Qingzhou sa maghapon, at medyo nag-aalala na ang contradiction ay mapuko muli. Matapos mag-isip ng ilang sandali, si Yefan ay hindi nang ahas na hawakan ang mga kamay. Naalala pa niya ang huling beses na bumisita siya sa night market sa Ansheng, at tila hindi siya naglakas loob na magkusa. Sa pag-iisip ng mabuti, tila kapag kaharap niya si Su Qingzhou, palagi siyang napipikon ng hindi maipaliwanag, at hindi niya maisip kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos maglakad ng malayuan, 2 o 3 kilometro, biglang lumingon si Su Qingzhou at nagtanong, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba't madalas kang nag-uusap kanina? Napangiti si Yefan, talaga. Ako rin hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Oh, sagot ni Su Qingzhou at hindi na nagtanong pa. Palihim na pinagalitan ni Yefan ang kanyang sarili dahil sa pagiging tanga. Dapat ay sumunod siya sa paksa at nagsabi ng ilang magagandang salita o humingi ng tawad sa babae. Ang hanggayo matter ay medyo sobra. Habang iniisip ko pa lang ay biglang bumagsak ang mga patak ng ulan mula sa langit. Sumimangot si Su Qingzhou, bumalik tayo, umuulan. Oh, nakita ni Yefan na malayo pa ang lalakbayin, kaya hinubad niya ang kanyang jacket at isinuot ito sa ulo ni Su Qingzhou. Naramdaman lang ni Su Qingzhou ang hininga ng isang lalaki at ang init ng ulo, na tinakpan ang kanyang ulo, natigilan sandali, at hindi sinasadyang tumingin kay Yefan sa tabi niya. Hindi nagtagal ay nabasa sa ulan ang puting kamiseta ni Yefan. Anong ginagawa mo? Tulungan kitang maiwasan ang ulan, ngumiti si Yefan, okay lang ako, hindi maganda kung nilalamig ka. Hindi kailangan para sa ganoong kaunting ulan. Nadama ni Su Qingzhou na ito ay masyadong kakaiba, hindi pa siya inaalagaan ng ganito. Gayunpaman, napakatigas ng ulo ni Yefan, at patuloy na ibinuka ang kanyang mga braso, inilatag ang kanyang jacket, at tinulungan ang babae na harangan ng ulan. Hindi rin ito may tulak ni Su Qingzhou, at may hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang puso, at sa wakas ay kinailangan niyang magkompromiso. Binilisan ng dalawa ang lakad at naglakad pabalik, ngunit biglang lumakas ang ulan. Asawa, dapat basang-basa ka sa ganitong paraan, babuhitin kita, bumalik ka kaagad, sabi ni Yefan. Hindi ako ganoon kakulit, sabi ni Su Qingzhou. Hindi yun ang problema. Mas mabuting bumalik kaagad kaysa mabasa sa ulan. Hindi ito kailangan sa malaking taglamig na ito, sabi ni Yefan. Ako, tatakbo ako mag-isa, sabi ni Su Qingzhou, at nagsimulang tumakbo pabalik. Ngunit sa gabi, sa madilim at mamasa-masa na lugar sa kalsada, ang ilang lumot ay madaling madulas. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng isang pares ng flat shoes, at biglang nawala ng balanse nang hindi siya maingat. Bulalas ng babae, sa pag-aakalang malapit na siyang malaglag, isang pares ng malalakas na braso ang yamakap sa kanya. Tumulo ang ulan sa buhok ng lalaki at tumulo sa pisngi ni Su Qingzhou. Walang magawa si Yefan at tumingin sa kanya ng malumanay, huwag kang magsarili, masama kung sipon ka. Sa pagsasabi niyan, walang pakialam si Yefan sa nalilitong ekspresyon ni Su Qingzhou, isang prinsesa ang yamakap sa babae sa gilid, at pagkatapos ay tumakbo sa bahay. Hindi alam ni Su Qingzhou kung ano ang mali sa kanya. Malinaw na nagyayelong ulan at nagyayelong hangin sa labas, ngunit ang kanyang malambot na katawan ay nagniningas at hindi mailarawan ang init. Kabanata 0278 Ano ang ihahanda? 0278. Pagdating sa bahay, basang-basa silang dalawa. Kumuha si Yefan ng 2 tuwalya mula sa banyo, isa para sa bawat tao, at pinunasan ito sandali. Kung alam kong uulan, dapat naglabas na ako ng payong, nakangiting sabi ni Yefan. Namula ang mukha ni Su Qingzhou, at sinabi niya ang, nang walang sinasabi. Tahimik ang sala, at medyo awkward ang atmosphere. Sinabi ni Yefan, asawa, aakyat ka ba para maligo? Naalala ni Su Qingzhou na napakagabi na, kaya tumanggaw siya, tumalikod at naglakad patungo sa hagdan, bueno, aakyat na ako. Tumingin si Yefan sa likod ng babae, at sa wakas ay hindi niya napigilan, at sinabing, I'm sorry.
Tumigil si Su Qingzhou, tumingin pabalik sa lalaki na may kaunting pagdududa, at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Napangiti si Ye Fan, kaya ako pa rin ang tungkol sa bagay na hanggayo. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumislap sa masalimuot na pag-iisip, at sinabi niya, alam kong imposible para sa iyo na ganap na putulin ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga babae. Ngayon, mag-ingat ka lang. Saglit na natigilan si Ye Fan, ano ang ibig sabihin ng pagbibigay pansin, ngunit ang pakikinig sa kahulugan ng babae ay lamambat ng husto. Miss, hindi ka ba talaga galit? Nag-aalangan na tanong ni Ye Fan. Sumimangot si Su Qingzhou, kung patuloy kang nagsasalita ng napakaraming kalokohan, magagalit talaga ako. Lumiwanag ang mukha ni Ye Fan, at nagmamadali siyang tumayo at sumaludo, oo. Tumingin si Su Qingzhou sa nakakatawang tingin ng lalaki, gumalaw ang gilid ng kanyang bibig, ngunit same time pa rin niyang sinabi, si Hanggayo at ang iba pang babaeng security guard, ay recruit ko sila. Para sa kaligtasan ng kumpanya. Huwag mong isipin na ang mga babaeng iyon ay handa para sa iyo, alam mo ba? Oo. Hindi ko nagagawin sa susunod, medyo nakonsensya si Ye Fan nang sabihin niya ito. Ewan ko ba, kung babae ang magkusa, magpipigil ba siya? Nakita talaga ni Su Qingzhou na hindi sinsero ang sinabi ng lalaki. Naiinis din siya. Alam niya na nasanay na si Ye Fan sa kalayaan sa kanyang pribadong buhay sa bagay na iyon. Mula sa katotohanan na siya ay nakikigulo sa mga bulaklak, maaari niyang sabihin na isang pantasya na hilingin sa kanya na manirahan sa isang babae sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bago pa man mamatay si Bishu Qin, nilinaw niya sa kanya na kung kasama niya si Ye Fan, isusuko niya ang ilang bagay, at hindi niya inaasahan na si Ye Fan ay kapareho ng ibang ordinaryong asawa. Pagkatapos ng lahat, kayang gawin ni Ye Fan ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong lalaki. May mga pakinabang at pagkalugi. Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi alam ni Su Qingzhou kung kaya niya itong panghawakan, at nang maisip niya na maaaring makisama si Ye Fan sa iba pang kakaibang babae anumang oras, naramdaman niya na ang kanilang kasal ay masyadong kakaiba. Kalimutan mo na, ikaw ang bahala. Ayaw masyadong mag-isip ni Su Qingzhou, umiling siya at naglakad pabalik sa kanyang silid. Kinamot ni Ye Fan ang kanyang basang buhok at nagtaka, bakit bigla siyang nagbago para sundan siya. Hindi maintindihan ni Ye Fan ang karayom sa puso ng isang babae. Kinabukasan, sa sandaling pumasok si Ye Fan sa trabaho, nakita niya si Hanggayo na dinadala sina Chen Chen, Xu Lingshan at iba pang babaeng security guard sa kanyang opisina. Salamat, Mr. Ye, narinig namin na gumawa ka ng malaking kaguluhan para sa aming negosyo. Si Hong Yu at ang iba pa ay naantig. Masayang tumawa si Ye Fan, sa isang kumpanya, ang bawat isa ay kani-kanilang mga tao. Ang ipinangako ko sa iyo, natural kong gagawin ito. Hindi mo kailangang maging magalang. Kinagat ni Hanggayo ang kanyang mapupulang labi at sinabing, kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, masasabi ni Mr. Ye ang anumang gusto mo. Nang makita ang malalim na kahulugan sa kumikislap na mga mata ng babae, mahulaan ni Ye Fan kung ano ang ibig sabihin nito sa kanyang mga daliri sa paa. Gayunpaman, sa maikling panahon, hindi na siya nang ahas na, maglaro, pa kay Hanggayo, at ang orihinal niyang plano na mapalapit sa mga babaeng security guard na ito ay kailangang itigil. Matapos paalisan ng isang grupo ng mga babaeng security guard, maglalaro na sana si Ye Fan nang may tumawag sa telepono. Nakita ni Ye Fan na si Mumumu iyon, kaya kinuha niya ito. Hoy, babae, hindi ka ba pumapasok sa paaralan? Bagamat madalas na nakikipag-chat si Ye Fan kay Mumumu online, hindi siya gaanong tumatawag sa telepono. Hindi ko na kailangang pumasok sa paaralan, biglang sabi ni Mumumu. Saglit na natigilan si Ye Fan, ikaw babae, hindi ka ba dapat tumakas muli sa bahay? Ano ang iniisip mo? Mabahong Ye Fan, ako ba ay tulad ng babaeng walang bagong ideya? Tumakas sa bahay. Minsan tama na, okay. Bamulong si Mumumo, espesyal akong na-recruit ng Daxia Art Institute, kaya maaari akong direktang magulat sa susunod na taon, at hindi ko na kailangang kumuha ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, kaya hindi ko na kailangang pumasok sa paaralan. Hindi masyadong naniniwala si Ye Fan, kalokohan mo ang sinasabi mo, anong klaseng talento ang mayroon ka, at maaari ka pa ring ma-recruit. Talaga, napakagaling ng piano ko. Buti na lang hindi kita tinugtog noon, akala mo talaga ako bilang anak ni Muzusong, wala siyang alam kundi maglaro. Malungkot na sabi ni Mumumo. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, hindi ba? Bakit mo ako hinahanap? Gusto ko pa ring maglaro, naiinip na sabi ni Ye Fan. Anong nagmamadali? Wala akong pakialam kung may magmakaawa sa akin na kausapin ako, pero ayos ka lang, kachat ka nitong dilag, at iniisip mo pa rin na sobrang gulo ko. Nagbibilang ako ng 3, at ibababa ko ang tawag kung hindi ako seryoso. 1. Hoy, huwag kang magbaba. Loko, ikaw, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Nakuha ko ang aking lisensya sa pagmamaneho, bibili ako ng kotse, gusto kong samahan mo akong makita ito, sabi ni Mumumo. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi ba? Marunong mag-drive last time. Napakabilis ng pagkuha ng iyong lisensya sa pagmamaneho ngayon. Kilala ni tatay ang lahat ng nasa itaas, hilingin mo lang sa isang tiyuhin na gawin ito. Pumayag ang iyong ama na bumili ka ng kotse. Naghinala si Ye Fan.
Sa simula, ayaw ko, pero sinabi ko sa kanya kalaunan na marami sa mga taxi na ginagamit ko ngayon ay mga itim. Kapag pumapasok ako sa paaralan, ano ang dapat kong gawin kung makabangga ako ng masamang tao? Mas nakakatakot ang nangyari kay Song Xinghe noong nakaraan. Ano ang dapat kong gawin kung makaharap ako ng serial killer? Napakaganda at magandang ugali ng anak na babae, malulungkot ba siya kung siya ay papatayin? Matapos pakinggan ito ng aking ama, binigyan niya ako ng isang halaga ng pera at pinabili ako ng kotse. Sabi ni Mumumo. Itim ang mukha ni Ye Fan, iniisip na kung magkakaroon siya ng ganoong anak na babae, malamang nasamuka siya ng dugo at samuka hanggang mamatay. Gayunpaman, pagdating sa pagbili ng kotse, biglang may naalala si Ye Fan at nagtanong, "Girl, paano ang iyong girlong si Do ay karaniwang pumupunta sa trabaho?" Mr. Do. Nakatira siya sa apartment ng paaralan, lumakad at tumatagal ng 10 minuto bago makarating, sabi ni Mumumo. Biglang naalala ni Ye Fan na ang kapaligiran ng pamumuhay ni Do Yuner ay medyo simple, at ngayon ay marami na siyang pera, marahil ay dapat itong pagbutihin para kay Do Yuner tingnan ang kapaligiran at mga kondisyon ng pamumuhay. Kailan ka bibili ng kotse? Tanong ni Ye Fan. Kamusta ngayong Sabado? Hindi ka naman palaging pumapasok sa trabaho di ba? Nag-aabang na tanong ni Mumumo. Masayang sumang-ayon si Ye Fan, at kasabay nito ay nakipag-ugnayan kay Do Yuner at hiniling sa babae na lumabas kasama niya sa Sabado. Anyway, gusto kong samahan si Mumumo na bumili ng kotse, para makabili ako ng isa para kay Do Yuner. Pero hindi mo masasabi ng maaga sa babae, kung hindi, dahil sa ugali ni Do Yuner, siguradong hindi niya ito tatanggapin. Nang matapos ito ni Ye Fan at magsisimula na siyang maglaro, bigla niyang nakita si Jiang Chao mula sa security team na papasok. Kuya Fan, handa ka na ba? Si Jiang Chao ay nasa security department na ngayon. Ang pagiging pinuno ng pangkat ay katumbas ng paglipat sa parehong antas. Maganda ang ugali niya at patuloy na nagdadala ng ilang lalaking security guard sa harap ng mga waterman at guard. Nagtaka si Ye Fan, ano ang ihahanda mo? Pagpapalawak sa labas. Guys ay handa na upang pumunta. Sabi ni Jiang Chao. Nanlaki ang mga mata ni Ye Fan, at tiningnan niya ang panlabas na expansion document na iniwan niya sa tabi. Nakalimutan niyang tingnan ang tiyak na oras. Ngayon na pala. Noong araw na iyon, sinabi ni Ye Fan na may luha sa kanyang mga mata, kahit na hindi ako handa. Pero sige na. Kabanata 0279 Aksidente. 0279. Ang panlabas na development ng mga empleyado ng Splendid Group ay isang aktibidad na isinasagawa bawat taon. Ang layunin ay palalimin ang ugnayan sa pagitan ng mga nasa gitna at mababang antas ng mga empleyado, linangin ang diwa ng pagtutulungan, at gawing mas matapang at tiwala ang mga empleyado sa kanilang trabaho. Siyempre, dahil karamihan sa mga empleyado ng Splendid Group ay mga babae, ang ganitong uri ng aktibidad ay karaniwang hindi masyadong mahigpit. Sa pangkalahatan, ito ay umakyat sa bundok, maglaro ng rock climbing, maglakad sa isang single plank bridge at chain bridge, at pagkatapos ay magkaroon ng bonfire party, camping at iba pa. Para sa mga empleyado, ito ay mas katulad ng isang field trip kaysa sa paghahasa ng lakas ng loob. Si Ye Fan ay orihinal na hindi masyadong interesado, ngunit sa sandaling nakasakay siya sa nakareserbang bus, nalaman ni Ye Fan na talagang binigyan siya ng kanyang asawa ng magandang trabaho. Magandang katulong Ye. Magandang tulong Ye Tay. Napakagwapo ni Kuya Ye ngayon. Ang kotse ni Yingying Yanya na puno ng mga babaeng empleyado ay bumati kay Ye Fan sa magalang o mainit na paraan nang makita nila si Ye Fan. Karaniwang naglalaro si Ye Fan sa kumpanya at hindi masyadong gumagalaw, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang Splendid Group ay talagang puno ng magagandang babae, mula sa mga batang babae na nasa maagang 20s hanggang sa mga mature na babae sa kanilang 30s at 40s. Nalaman ni Ye Fan mula kay Jiang Chao na ang kaganapang ito, dahil dumating siya sa ngalan ni Su Qingzhou, ay katumbas ng pinuno ng buong pangkat ng higit sa 100 katao, kaya natural na naiiba ang kanyang katayuan. Bukod dito, ang nakaraang pagganap ni Ye Fan sa mga laro ng basketball ay nanalo din ng malaking bilang ng mga babaeng tagahanga, at maraming babaeng empleyado ang matagal nang gustong makipag-ugnayan sa kanya ng pribado. Nang marinig ni Ye Fan ang ganoong balita, ang kanyang katawan ay kasinggan ng isang lunok, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa katunayan, hiniling ni Su Qingzhou kay Ye Fan na lumahok sa kaganapang ito higit sa lahat upang madama ni Ye Fan na higit siyang isang koponan at bigyan siya ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Sino ang mag-aakala na ang mga alalahanin ni Ye Fan ay ganap na naiiba sa parehong linya? Habang binabati ang mga babaeng empleyado, humanap siya ng upuan sa harapan at umupo. Pagkaupo ko, napagtanto ko na pamilyar ang babaeng nakapaligid sa akin, haha at natuwa ako, Team Shu, oh hindi, Ministro Shu, bakit nandito ka rin? Malamig na tiningnan siya ni Shu Lingshan, ako ang pinuno ng pangkat sa pagkakataong ito, at responsibilidad kong pangalagaan ang kaligtasan ng lahat tulad mo. Siyempre pupunta ako, hindi mo ba alam noon? Oh, hindi ko nakita ang arrangement na iyon, ngumiti si Ye Fan. Said, sinabi ko lang na tayong dalawa ay nakatakdang kumain at umupo ng magkasama, at pumunta sa ligaw upang lumawak ng magkasama. Umupo ka para sa hapunan, okay.
Hindi nakaimik si Shu Lingshan, hindi pa siya nakakita ng ganoong bastos na tao, nakikita kong napakainit mong batiin ang mga kapatid na babae sa likod, bakit hindi ka umupo sa likod? Pinanangkitan siya ni Ye Fan, hindi ka ba nagseselos? Ministro Shu. Baliw, tamad na kausapin ka. Lumingon si Shu Lingshan at tumingin sa bintana, medyo nag-iinit ang mukha. Wala ring pakialam si Ye Fan. Napakaraming babae sa kotse ang naghihintay sa kanya na mag-chat kaya siya ay abala. 3 oras ang biyahe papunta sa Zuo Mountain sa Jiang Province. Mayroong lahat ng uri ng pagtaas at pagbaba, at mayroon lamang isang pambansang parke ng bundok. Taglamig na ngayon, at halos walang ibang turista sa parke maliban sa ilang manggagawa. Bagamat nakakainip ang paglalakbay, hindi idle si Ye Fan at nakipag-chat sa iba't ibang babaeng kasamahan sa kotse. Maaaring sabihin ni Ye Fan ang lahat ng bagay. Paminsan-minsan, maaari niyang ipakita sa ilang mga batang babae ang kanyang palad, hawakan ang kanyang maliliit na kamay, at kumikislap sa tuwa. Nang makita ang lahat ng ito, hindi nagsalita si Shu Lingshan, ngunit nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Sa wakas, isinuot niya ang kanyang headphone at ipinikit ang kanyang mga mata para makinig sa kanta. Pagkatapos kumain ng tanghalian sa kalsada sa tanghali, sa hapon, 3 bus ang naghatid sa lahat sa labas ng Zuo Mountain National Park. Kakaiba, bakit walang tao dito? Kahit na disyerto sa taglamig, hindi ito magiging kalahating tao. Natuklasan ng maraming empleyado na walang tao maliban sa ilang nakaparadang walang laman na sasakyan sa labas ng parke. Walang tao sa ticket office, hindi ba kailangan mong bumili ng ticket? Gago ka, dapat nakabook na ang kumpanya natin sa lugar na ito, kaya pupunta tayo. Ano ang pagkakaiba nito kung nagbebenta tayo ng mga tiket o hindi? Ang isang grupo ng mga tao ay maraming nag-uusap, ngunit hindi nila masyadong pinapansin na naging mas madali. Ang mga empleyado ng Splendid Group ay nasa mataas na espiritu, kumukuha ng mga larawan ng magkasama, at ang kapaligiran ay napakasigla. Hinayla din ni Ye Fan si Shu Lingshan at kumuha ng group photo, ngunit si Shu Lingshan ay walang kahit kititing na ngiti sa kanyang mukha, na ginawang medyo nakakahiya sa larawan. Minister Shu, lumabas ka at magsaya, bakit patuloy kang gumagawa ng masamang mukha? Nagtataka si Ye Fan. Inilibot ni Shu Lingshan ang kanyang mga mata sa kanya, ano ang nangyayari sa iyo? Kung gusto mo ng ngiti, makakahanap ka ng iba. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang babae at pinuntahan ang pangkat sa bundok. Ngumiti si Ye Fan at umiling. Hindi naman siya nagmamadali at dahan-daang naglakad paakyat ng bundok kasama ang iba pang empleyadong babae. Bago magdilim ngayong gabi, pupunta ang lahat sa isang open space sa kalagitnaan ng bundok para itayo ang kanilang mga tolda. After a night, may gagawin silang activities bukas, tapos na. Pagkatapos ng ilang oras na pag-akyat, karamihan sa mga empleyado ay pagod, at wala silang pisikal na lakas upang magtayo ng mga tolda. Nang makita nilang hindi na huminga sina Ye Fan at Shu Lingshan, labis silang nagulat, at bumagsak sila sa lupa ng may higit na paghanga. Medyo nagulat si Shu Lingshan. Bagamat mayroon siyang magandang pisikal na lakas noong nakaraan, hindi siya ganoon kagaling. Sa pag-iisip tungkol dito, malamang na nagsasanay siya sa set ng mga galaw na itinuro ni Ye Fan, at siya ay bumuti ng malaki. Sa ganitong paraan, mahal at kinamumuhian muli ni Shu Lingshan ang lalaking ito na si Ye Fan, kahit na napakatalino niya, gusto niyang maging sobrang nakakainis. Sa huling bahagi ng kalsada patungo sa campsite, kailangan mong umakyat ng maingat sa paliko-likong daan sa bundok. Pagtingin mo sa labas, makikita mo ang isang talampas na daan-daang metro, na medyo nakakakilig. Maraming babaeng empleyado ang natakot na kumilos nang makita nila ang kalsadang ito, kaya mas mabagal ang kanilang paglalakad. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang isang eksena na lalong nagpasindak sa lahat. Naririnig ko lang ang ilang tunog ng boom na nagmumula sa tuktok ng bundok, at talagang may ilang mga bato na gumugulong pababa mula sa bundok, na may dalang maraming dumi at graba, at habang mas gumugulong sila, mas mabilis silang gumulong. Pagguho ng lupa. Maraming tao ang bumulalas, ngunit ito ay masyadong biglaan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang parke, hindi isang tunay na ligaw na bundok. Lahat, lumapit sa bundok. Tumayo si Shu Lingshan sa harapan, lumingon at sumigaw sa lahat. Sigaw, hiyawan, sunod-sunod na lang. Ang mga bato ay patuloy na gumugulong pababa, na nabasag at pinipihit ang mga metal na rehas sa ilang mga kalsada sa bundok. Inabot ni Ye Fan at binuksan ang ilang mga bato malapit sa kanya, kumunot ang kanyang mga kilay. Kakaiba talaga ito. Ang mga pader ng bundok sa itaas ng kalsadang ito ay pinalalakas ng lahat ng mga hakbang sa proteksyon. Walang hangin o ulan sa ngayon, bakit biglang nangyari ang landslide? Iniisip ni Ye Fan ang gate ng parke na hindi pa nakikita sa paanan ng bundok, naramdaman ni Ye Fan na may mali. Sa sandaling naisip niya ito, malakas na sinabi ni Ye Fan, lahat ay tumakbo pababa ng bundok. Huwag nang umakyat muli sa bundok. Huwag manood. Rewind. Chapter 0280. Nandito tayo sa tamang oras. Sa lalong madaling 0280. Tapos sumigaw, may narinig akong sumisigaw sa harap nila sa sobrang pag-aalala. Ah, bilasan mo.
Nakita ko na mas maraming bato at dumi ang talagang gamulong pababa mula sa tuktok ng kalsada sa bundok at bumagsak. Kung ito ay tamaan, ito ay mamamatay o masugatan, at ito ay malamang na maanod at mahulog sa bangin. Bilasan mo, hinaharangan kita. Nang makita ito, tumalon si Shu Lingshan at pumunta sa harapan. Ang babae ay gumawa ng isang defensive posture, na naglalayong gamitin ang kanyang katawan upang tulungan ang mga empleyado na harangan ang epekto. Mababaliw na si Ye Fan, ano ang tingin ng babaeng ito sa sarili niya? Mga pader na bakal. Nag-practice ka na ba ng mga kamiseta na bakal? Nagmamadali siyang umiwas, lumapit kay Shu Lingshan na kasing bilis ng kidlat, ibinuka ang kanyang mga braso, at tuluyang hinarang ang babae sa likod niya. Huli na para pakialaman ang ginagawa ng ibang tao. Ang magagawa ni Ye Fan ay harangan ang pinakamaraming bato hanggat maaari, upang magkaroon ng pagkakataong makatakas si Shu Lingshan at ang iba pa sa likod. Tumingin si Shu Lingshan sa likuran na parang isang Diyos na bumababa, nanlaki ang kanyang magagandang mata, may gusto siyang sabihin, ngunit huli na ang lahat. Ang mga bundok at mga bato ay dumagundong pababa, higit pa sa inaakala, na may hininga ng kamatayan, na gumugulo sa puso ng lahat. Ang paglipas ng oras sa loob lamang ng ilang segundo ay kasing haba ng mga siglo. Ang trail na ito sa kahabaan ng bundok ay natangay ng malalaking bato. Bagamat matagumpay na naiwasan ng karamihan sa mga empleyado ang nakamamatay na banta, nagdusa pa rin sila ng mga minor injuries. Isang grupo ng mga empleyado ang tumakas pababa ng bundok, umiyak at sumisigaw, walang nang ahas na manatili pa. Unti-unting nagdilim ang langit, at sa kalsada sa bundok, isang maputik na kamay ang nakaunat mula sa isang lugar kung saan nakatambak ang putik at mga bato. Matapos lumabas ang ulo ni Ye Fan, nagpakawala siya ng mahabang hininga ng malamig na hangin. Pagkatapos ng masiglang paggalaw ng kanyang mga kamay at paa ng ilang beses, ang daan-daang kilo ng lupa at mga bato sa kanyang katawan ay itinulak din ni Ye Fan pababa ng bundok. Lumingon si Ye Fan at tumingin kay Shu Lingshan, na pinuprotektahan niya, at nalaman na ang babae ay medyo dumudugo mula sa kanyang noo at nakoma pa rin. Kinuha niya ang pulso ni Shu Lingshan at nalaman niyang stable na ang pulso, ngunit nang mahimatay, pinasigla niya ang Rensong acupoint ng babae. Dahan-daang nagising si Shu Lingshan, at nang makita niyang magulo ang paligid at madilim ang kalangitan, bigla siyang tumayo. Mukhang walang ibang pinsala, hindi masama, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nasaan ang mga tao? Ayos lang ba kayong lahat? Tumingin si Shu Lingshan kay Shan Dao. Tatakbo na sana ako pababa ng bundok, pero hindi ko alam kung may namatay. Sagot ni Ye Fan, wala siyang nakitang bangkay sa pinangyarihan. Lumingon si Shu Lingshan at nakita si Ye Fan, at pagkatapos ay naalala niya ang eksena bago siya nakoma. Ang lalaking ito ang tumayo sa kanyang harapan at tiniis ang epekto ng mudslide para sa kanya. Nag-iinit ang mga mata ni Shu Lingshan, at may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso, na nagpasakit sa kanyang ilong. Ikaw, bakit mo ako ginawang ganyan? Nagtaka si Ye Fan, ano ang ginawa mo sa iyo? Ano ang nangyari sa akin? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ngayon? Tumayo ka sa harapan ko. Hindi ako sayo, asawa ka ni President Su, kung may mangyari sayo, paano ko haharapin si President Su ng buhay? Sunod-sunod na tanong ni Shu Lingshan. Ngumiti si Ye Fan, bakit ang dami mong iniisip, hindi ako ganoon kadaling mamatay, pero ikaw, sa tingin mo ba ang kung fu na itinuturo ko sa iyo ay ang gintong kampanang bakal na ulo kung fu? Iyong katawan, 100 pound na bato ang sumugod pababa. Sapat na para bumalik ka sa kanluran, gusto mo pa bang maging superwoman? Ang mga mata ni Shu Lingshan ay puno ng luha, ang kanyang mukha ay puno ng putik, ang kanyang buhok ay puno ng alikabok at magulo, tulad ng isang batang babae na binubuli. Nakatitig kay Ye Fan. Sa kanyang isip, ang mga piraso at piraso ng pakikasama kay Ye Fan ay patuloy na kumikislap. Ang lalaking ito ay pumasok sa kanyang mapayapang buhay kasama ang isang hindi makatwirang magnanakaw at ginulo ang lahat. Gayunpaman, tulad ng isang tagapagligtas, pinabalik niya siya sa mainit na sikat ng araw mula sa ilalim ng kanyang buhay. Sa pagharap kay Ye Fan, hindi alam ni Shu Lingshan ang kanyang nararamdaman, siya ay nalulumbay, sinubukan niyang lumayo, ngunit, sinasamantala ito ni Ye Fan sa bawat pagkakataon sa iba't ibang dahilan. Medyo nakonsensya si Ye Fan nang makita niya ito. Hindi kaya siya kumbinsido nang siya mismo ang nagsabi. Hoy, Shu Lingshan, alam kong isa kang sundalo, ngunit hindi mo maaaring maging mahirap sa iyong sarili. Sa sitwasyon ngayon, maaari mong iligtas ang iba sa pamamagitan ng pagliligtas sa iyong sariling buhay. Ano ang pagkakaiba ng iyong ginagawa at namamatay? Bakit lagi mo akong tinititigan? Hindi ka kumbinsido. Sabihin mo lang kung hindi ka kumbinsido, nakatitig sa akin ng tahimik. Si Ye Fan ay hindi nakapagpatuloy, dahil ang babae ay tumalon at tinakpan nito ng kanyang bibig pataas sa kanyang bibig. Hinalikan talaga ako. Ramdam ni Ye Fan ang maalab na damdamin ng isang babae, tulad ng namumulaklak na pulang rosas. Makalipas ang mahigit kalahating minuto, nanginginig si Shu Lingshan at dahan-daang itinulak si Ye Fan palayo. Tumingin si Shu Lingshan sa lalaki na may malalaking bilog na mga mata, nahihiya siya, ngunit hindi kumikibo. Ito ay dapat ibalik sa iyo, salamat sa pagligtas sa akin.
Bumalik si Ye Fan sa kanyang katinuan, hinawakan ang kanyang mga labi na amoy babae pa rin, at ngumiti sa sarili. Minister Shu, nagpapasalamat ka sa akin, gusto mo pa ba akong takutin, hinahalikan mo ba ako ng ganito? Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ko? Anong ginagawa mo? Ipagtatanggol na sana ni Shu Lingshan ang sarili, ngunit niyakap siya ng kamay ni Ye Fan at idiniin sa dingding ng bundok. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at muling binigyan ng mahabang halik ang babae. Hindi niya binitawan ang babaeng ito hanggang sa hinalikan niya si Shu Lingshan hanggang sa medyo malagutan siya ng hininga. Tiningnan ni Ye Fan ang nalilitong babae, tinapik ang kanyang mukha, at sinabing, kung gusto mong pasalamatan ako sa pagligtas sa iyo, hindi sapat ang ilang halik, kaya huwag mong isipin ang mga kalokohang bagay. Ayoko rin. Salamat sa akin. Pervert. Ibinaba ni Shu Lingshan ang kanyang mga mata, pakiramdam na lalabas na ang kanyang puso. Ngayon lang, nang hinalikan siya ni Ye Fan, malinaw niyang naramdaman na ang isa sa mga kaliwang kamay ni Ye Fan ay nakadiin sa kanyang harapan. Masayang sinabi ni Ye Fan, alam kong dapat mahal mo ako, tama ba? Xiao Shanshan. Hoy! Parang ikaw. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ako lang. Tinakpan ulit ni Fan ang kamay ang bibig niya. Oo, nanlaki ang magagandang mata ni Shu Lingshan, iniisip kung ano ang gagawin ng lalaki sa kanya. Tumahimik si Ye Fan at sinabing, tahimik, may kaunting ingay. May hindi tama. Si Ye Fan ay matamang nakinig at nalaman na ang ilang mga tunog na nagmumula sa bundok ay tila hindi natural na mga tunog, ngunit ilang mga artificial na tunog. Tunog ng paghuhukay. Ano? Ang lakas ng tenga ni Shu Lingshan ay ganap na hindi marinig. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, naisip ko lang nakakaiba, paano magkakaroon ng pagguho ng lupa ng walang dahilan, at hindi ito darating sa lalong madaling panahon, at pagdating natin dito, ang bato ay nagsimulang gamulong pababa. Ibig mong sabihin, ito ba ay gawa ng tao? Biglang nagising si Shu Lingshan, at biglang nakaramdam ng takot saglit pero sino ang gustong pumatay ng ganoong mamamatay tao sa ilalim ng ating Jinxue Group? Nagkibit balikat si Ye Fan, siguro hindi ito para sa atin, kaya lang. Nandito lang tayo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.